Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang alas 3 ng hapon, nasa layong 1,125 kilometers silangan ng Mindanao. Nananatiling maliit yung tsansa na nasabing low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, for today until the next days, yung trough o yung extension ng nasabing sama ng panahon posibleng magdudulot or magpapatuloy na magdulot ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. At dahil naman sa northeast monsoon o yung hanging amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa northern and eastern portions ng Luzon. So most of Cagayan Valley as well as Aurora, Quezon, Bicol region makakaranas ng mga pag-ulan. Dahil naman sa trough or extension ng low pressure area, itong central and eastern portions ng Visayas as well as itong northern and eastern sections ng Mindanao ngayong hapon hanggang bukas, magpapatuloy rin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may tsansa pa rin tayo ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao at tsansa naman ng light rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so dahil sa epekto ng amihan, itong silangang bahagi ng Luzon makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. So ito nga pong areas ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, makakaranas pa tayo ng makaulapan at pataas sa tsansa ng pag-ulan. Samantala, pag-ambon ang posibleng maranasan sa may Cordillera at malaking bahagi ng Bicol region, generally fair weather for Metro Manila and the rest of Luzon, apart from yung mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan. Kaya dahil may kalakasan pa rin yung bugso ng amihan, posible pa rin mainit sa tanghali pero yung madaling araw, asan pa rin natin na mababa yung ating minimum temperature. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, inasan pa rin natin na dahil sa epekto ng trough ng low pressure area, makakaroon tayo ng mataas sa chance ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa buong Mindanao na no. So for today until tomorrow early morning, itong eastern portion lamang ng Mindanao as well as yung northern portion. So northern Mindanao, Caraga at Davao region makakaranas sa mga pag-ulan. Pero later in the day tomorrow, buong Mindanao na no, makakaranas sa mga pag-ulan dulot ng trough ng low pressure area. Magpapatuloy rin yung mga pag-ulan dito sa bahagi ng Negros Island region, Central Visayas at Eastern Visayas. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong Eastern Visayas, Caraga, Davao region area, since ito yung mga lugar na situated sa eastern portions ng ating bansa, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Magpapatuloy itong generally fair weather for Palawan and Western Visayas. May chance tayo ng localized thunderstorms, yung mga usual na afternoon rain showers or thunderstorms sa Western Visayas. At chance naman ng light rains ang mararanasan for Palawan. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas. Nag-issue pa tayo ng initial gale warning number 1 kaninang alas 5 ng hapon sa eastern seaboards ng southern Luzon and Visayas. So, posible umabot ng 4.5 meters at yung taas ng ating mga alon. Dito sa northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, at itong northern and eastern coasts ng northern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating forecast heat index, so ito yung ating inaasahang damang init sa bukas, March 9. For Metro Manila, yung reference stations po natin ay yung mga stasyon natin sa NAIA at Science Garden dito sa Quezon City. Posible maglaro mula 34 to 35 degrees. Highest heat index natin ay dito sa bahagi ng Coron sa May Palawan, posible umabot ng 41 degrees. So bagamat yung mga values na ito wala pa sa danger levels of heat index, possible pa rin yung prolonged exposure sa init ng araw magdulot ng heat stroke. Kaya patuloy na paalala na lamang po sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizens at may mga existing na medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung mga prolonged na outdoor activities. Manatili po tayo sa mga well-ventilated areas, stay hydrated po tayo, uminom ng maraming tubig, at magsuot tayo ng light-colored clothes para maiwasan ang panganib ng heat stroke.
At para naman sa ating weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw for these 3 days, sa araw ng Martes hanggang sa Huwebes. So for Metro Manila and most of Luzon, mababawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng amihan. May chance pa rin na makaulapan at pag-ambon dito sa ilang portions ng Northern Luzon, so sa may Baguio City, as well as dito sa eastern portion ng Southern Luzon, sa may Bicol Region, particular na sa Legazpi City. For this forecast period from Tuesday to Thursday for the rest of Luzon, for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather pa rin na ating inaasahan. Wala tayong mga inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa bahagi naman ng Visayas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area hanggang sa araw ng Martes. So starting today until Tuesday, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa most parts of Visayas, particular na yung eastern and central portions nito. Pero pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Huwebes, generally improving weather conditions ang ating inaasahan over most of Visayas. Mas maaliwalas ang panahon pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa bahagi naman ng Mindanao, magpapatuloy rin yung mga pag-ulan na dulot ng trough ng low pressure area. So makikita natin na malaking bahagi pa rin ng Mindanao hanggang sa araw ng Miyerkules magpapatuloy yung mga pag-ulan. Mababawasan yung mga pag-ulan sa mga inland areas ng Mindanao pagsapit ng Huwebes, pero ito ang eastern portion ng Mindanao, Davao Region at Caraga magpapatuloy yung mga pag-ulan from Tuesday to Thursday. So generally sa ating weather outlook, no, itong eastern portions ng Visayas at Mindanao, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng flooding or landslides dahil posibleng significant yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. So generally improving weather conditions sa araw ng Huwebes sa ilang portions ng Mindanao apart from the usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamunilaan ay lulubog mamayang 6:05 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 6:08 ng umaga. At para sa karagdagang